Tonight, our subject is At karong gabi ang atong suhito mao Revelation reveals life at its best. ang pagpadayag sa gipadayag nga pinakanindot nga kinabuhi. God is concerned about you living a happy life. Ang Dios gayod aduna gayoy dako nga pananaw sa imong kinabuhi og sa malipayon gayod nga pagpuyo. God wants you to live life at its best. Ang Dios gusto gayod nga ikaw gayod magkinabuhi sa pinakanindot gayod. And that's why our three wonderful doctors are giving you health lectures each night. Mao nga kada gabi aduna tay tulo ka mga doktor nga maghatag nato og mga lektura. Because God is concerned about everything you do. Kay ang Dios gayod aduna gayoy dako gayod nga panlantaw sa tanan natong pagabuhaton. God is concerned about how you look. Ang Dios gayod concerned siya kung unsa ang atong panagway. God is concerned about how you speak. Ang Dios gayod concerned kung giunsa nato kini pag-istorya. And in 2 Corinthians 2:14, O sa ikaduhang Korinto 2:14, the Bible says God is even concerned about how you smell. ang Dios gayod nagsulti nga siya adunay dako kayo nga pagtagad sa imong pagsimhot. The Bible says we ought to smell like Jesus. Kinahanglan ang Biblia nagsulti nga kung musimhota pareho hatag sinimhota ni Jesus. So Revelation wants us to live life at its best. Mao nga ang pinadayag gusto sa Dios nato nga magkinabuhi ta sa pinakamayo. Shall we pray? Magampo kita. Our Father and our God, Ang amo ang amahan nga Dios. help us to understand this most important subject Tabangi kami Ginoo sa pagsabot niining pinakaimportante nga suhito. so that we can live for Jesus. Aron kami magkinabuhi diha alang kang Jesus. We can live healthy lives. Kinabuhi kami nga puno gayod sa kusog. In Jesus' name, Sa ngalan ni Jesus. amen. Amen. And so here's the question. O karon mao kini ang usa ka pangutana. Does the book of Revelation Ang libro ba sa pinadayag give us any specific instructions naghatag ba gyud og usa gayod ka klaro gayod nga sugilanon about lifestyle? mahitungod sa atong pagpuyo niining kalibutana? Does God have a plan Ang Dios ba naay plano alang kanato? for physical, Alang sa ato ang lawas nun, mental, and spiritual survival? sa atong mga panghunahuna o sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. And is that plan outlined in the book of Revelation? O kana bang kinabuhi gilatid ba na dinha sa libros pinadayag? Do your lifestyle choices Ang imo bang pagkinabuhi nga mga pagpili really make a difference in these last days? maghatag bag dako nga diferensya niining mga katapusan nga mga adlaw? We want to know, Gusto na to masayran, is God some kind of celestial dictator ang Dios ba usa ba gyud ka langit nun nga diktador that says to human beings, nga siya mosulti sa mga tao, he points his finger iyang itudlo ang tao and says, your time is up? o moingon siya ang imong panahon natapos na? Is that the kind of God we serve? Mao ba nang Dios nga ato gayod nga gialagaran o gisilbihan? So here's the question. Mao ni ang pangutana. Is health a matter of choice Ang maayong panlawas usak ba kini kapagpili or chance? o kini usa gayod ka tsansa lang? Are some people just born to die young? Naguna-una ang tao na buhi sila o mamatay sila nga batanon. And others born to die old? Apan ang uban pod, mabuhi sila o niya mamatay tigulang na. Is it chance or choice? Kini ba usa ka kalit lang, tsansa o kini usa gyud ka pagpili? Here's the truth. Mao ni ang tinuod. Our choices can either add or subtract years from our lives. Ang ato gayud pagpili makahatag kini og dugang nga mga katuigan sa atong kinabuhi. I say again, Akong utruhon, the things you do, ang mga butang nga atong gibuhat, the things you eat, ang mga pagkaon nga atong ginakaon, the way you live,
giunsa na to pag kinabuhi, can either add years kini bagyon makadugang or take tuig years away from your life. o magamay na lang ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. So it's important to know how God wants us to live. Busa importante kayo kung unsa ang gusto sa Dios sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Amen. Amen. I said amen. Amen. God wants you to live correctly. Ang Dios gusto siya nga ikaw magkinabuhi nga insakto. I am convinced Ako gayod na kumbinsi that the devil is anxious nga ang yawa gayod aduna siya laom-laom nga panghuna-huna to destroy our health. sa pagguba gayod sa atong panlawas. And God wants to build our health up. Apan ang Dios gusto niyang patindugon ang atong maayong panlawas. The devil wants you to live like that. Ang yawa gusto siya nga magkinabuhi ta nga sama ingon ana. And God wants you to live like that. Apan ang Dios gusto siya magkinabuhi ta nga sama ingon ni ana sa babae. The devil wants you to die. Ang yawa gusto siya nga ikaw mamatay. God wants you to live. Apan ang Dios gusto siya nga ikaw mabuhi. And now, more than ever, our theme is relevant. O karon atong makita nga ang tema nato ay kini gayod klaro karong nga panahon na. If it's in the Bible, I believe it. Kung kini makita din sa Biblia ato ng tuhuan. If it disagrees with the Bible, Pan kung kini musupak kayod sa pulong sa Dios, it's not for me. dili kini alang kanako. So everything we tell you tonight Busa ang tanan nga among isulti kaninyo karong gabi about how to live kung unsaon na to pagkinabuhi, is going to come from the Bible. gikinahanglan gikan kini sa balaan nga kasulatan. The Bible presents in the book of Revelation Ang Biblia hatag dinha sa libros pinadayag two opponents. duha gayod ka mga butang. They're in a battle for your life. Kini gayod adunay pakigbisog o nag-away dinha sa imong kinabuhi. They're in a struggle between good and evil. Kini gayod kanunay aduna gayod pagsumpaki mahitungod sa maayo o sa dautan. Satan is the destroyer. Si Satanas mao gayod ang tiguba Jesus is the redeemer. o si Kristo usab mao itig pasiguli. Satan is out to take away our freedom. Si Satanas miabot o siya gayod magakuha sa atong kagawasan By leading us into bondage nga dadon taniya ngadto gayud sa pagkailalom and destructive physical habits sa mao nga makadaot nga lawasnon nga gikinahanglan nato nga ginahimo such as smoking, sama sa pagpanigarilyo, drinking, pag-inom alcohol, nga makahubog mga kaigsuonan. and Satan wants us to be enslaved by these practices. Og ang yawa gusto siya nga kita gayod mahimong ulipon niini gayod nga mga kinabuhi, estilos pag kinabuhi. We're in the book of Revelation, Wato ta sa libros pinadayag, chapter 12 kapitulo 12, and verse 9. bersikulo 9. The Bible says, Ang Biblia nagsulti. "So the great dragon was cast out, Unya ang dako nga dragon kini gayud gitambog. that serpent of old, Ang karaan gayud nga serpente called the devil and Satan, gitawag siya gayud og demonyo o gitawag siya og yawa. who deceives the whole world." Nga nagpasalaa gayud sa tibuok kalibutan. Satan is a deceiver and a liar. Si Satanas gayud mao ang manglilin nga og siya gayud bakakon. Satan will tell you, Si Satanas musulti kanimo sin is fun. ang pagpakasala mayo na nindot. And it is. O tinuod na mga kaigsuonan. But it's only fun for a little while. Apan kini nindot lang himuon sa mubo lang nga panahon. What he does not tell you Ang wala gisulti ni Satanas, is that the wages of those sins ang bayad sa mao nga mga sala is death. nga mao gayud ang kamatayon. Sin leads to death. Ang sala maghatod nato sa kamatayon. One of the ways that Satan controls us Unsa sa mga paamaagi nga si Satanas makahimo gayud sa pagkontrol kanato
is to deceive us into developing certain lifestyle practices Mao gayud ang pag-ilad kanato sa pagkinabuhi sa atong estilo gayod sa pagkinabuhi ning kalibutana. that appear to be freedom Nga imong nakita daw kini aduna kay kagawasan, when actually they lead to bondage. apan kini maghatud kanimo ngadto sa pagkaulipon. Satan deceives millions Daghan kayo ang gipasalaag ni Satanas. to think that the body does not matter Kay iyang gisulti nga ang lawas walay problema, as long as the heart is right with God. basta lang yun nga ang kasing-kasing gayod nasakto diha sa Dios. But here's the truth. Apan niya ang kamaturan. Here's the truth. Mao kini ang kamaturan. If your body is being destroyed, Kung ang imong lawas kini gayod imong gidaot, your heart cannot be right with God. ang imo pong kasing-kasing dili mainsakto diha sa Dios. The Bible says no murderer has eternal life. Wala gayoy mupatay nga aduna gayoy kinabuhi. Even if you're doing things that are murdering yourself. Bisan pa sa mga butang nga imong gibuhat, imong gipatay ang imong kaugalingon. Look at this. Latawon na to ni. The way we care for our bodies Ang paagi sa atong pag-amuma sa atong lawas, on earth dinhi sa kalibutan, reveals how we would care for them throughout eternity. kini nagpakita usab kung unsaon na to pag-atiman ang atong lawas dito sa walay katapusan. Mao hinungdan, mao hinungdan, God cannot let a self-murderer into heaven ang Dios dili kayo magtugot nga adunay mo patay siyang kaugalingon nga moadto sa langit, because if you're not caring for yourself down here, kay kung dili ta kabalo mo pangga sa atong lawas dinhi sa kalibutan, you would never care for yourself in heaven. dili pud kita kabalo mo pangga sa atong lawas dito niya sa langit. In 3 John verse 2, the Bible says, Diha sa ikatulong Juan ang Biblia nagasulti, Beloved, I pray that you prosper in all things mga higugma, ako gayo nagaampo nga kamo magauswag sa tanang mga butang. and be in health, O kamo maanaon ta sa maayong panlawas. just as your soul prospers. Ingon usab nga inyong kalag magauswag. So God wants your spiritual life to prosper, Busa ang Dios gusto siya nga atong espirituhanon nga pagkinabuhi muuswag, and He also wants your physical life o to gusto prosper. usab niya nga ang atong lawas muuswag usab mga kaigsunan. Now, some people say, Adunay mga tao nagingon, it doesn't really matter what you drink. bisan unsa ang imong imnon, wala nay problema. It doesn't really matter what you eat. Dili kayo makabalaka bisan unsa ang imong kaunon. Or if you smoke. O mo sigarilyo ba ka? But the Bible teaches us Apan ang Biblia nagasulti o nagatudlo kanato that we are a whole person. nga kita gayod usa gayod katibuok gayod nga tao. God wants to save us Gusto sa Dios nga iyatang luwason completely. sa kinatibukan gayod. Physically, Atong panlawas, mentally, ang atong panhunahuna, emotionally, ang atong pagbati, and spiritually. ug ang atong spirituhanon nga bahin. In fact, Gawas pa niya na God's last day message ang katapusan nga mensahe sa Dios in the book of Revelation says, nga ang libros pinadayag nagingon. I love this text, Ganahan kay ko niini nga teksto, Revelation 14 verse 7, pinadayag 14:6 og 7, fear God kahadluki ang Dios and give glory to Him, o hatagi niyang himaya for the hour of His judgment has come. kay miabot na ang adlaw gayod sa paghukom. God is judging the world right now. Ang Dios gayod naghukom sa kalibutan karon. He's judging us every hour of every day. Siya gayod naghukom kanato matag oras og matag adlaw. The hour of His judgment has come. Ang mga oras sa iyang paghukom miabot na. And it says, worship Him O kini nagsulti simbaha siya who made heaven and earth, nga naghimo sa langit ug sa yuta the sea and the springs of water. ug ang dagat ug ang tanang mga tuburan. In this judgment hour, Niini nga paghukom nga mga takna, the last days of earth's history, ang katapusan gayod nga kasaysayan sa atong kinabuhi, God calls His people to give Him glory. siya gayod nagatawag nga maghatag kita kaniya og himaya.
Now here's the question. Kini mao ang pangutana. What does it mean to give glory to God? Unsay buot ipasabot ang paghatag og himaya ngadto sa Dios? How do we, you and I, give glory to God? Unsaon man nimo og nako sa paghatag og himaya ngadto sa atong Dios? The Apostle Paul answers that question. Si Apostol Pablo adunay mga gisulti ni anang mga butanga. In 1 Corinthians chapter 6, Sa verse 20, 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 20, the Bible says, ang Biblia nagsulti, you were bought with a price. kita gayod gipalit gayod sa usa ka mahal nga bili. Someone paid a price for you. Adunay nagbayad sa imo gayod nga kinabuhi. Therefore, glorify God in your body Busa atong himayaon ang Dios sa atong lawas, and in your spirit, og unya dihapon sa atong espiritu which are God. nga kining tanan iya sa Dios. Some people say, Uban nga mga katawhan nagsulti, it's my body, I'll do what I want. ako aning lawas, ako'y magbuot kung unsay akong himuon. Well, 1 Corinthians tells me, Ang unang Korinto nagsulti kanato, it's not your body, kini gayo dili atong lawas. because you have been purchased with a price. Kay kita gayod gipalit na mga kaigsuonan gayod. Jesus paid for your body. Si Jesus gayon mo'y nagbayad alang sa atong lawas. And so the Bible calls us to glorify God Mao nga ang Biblia nagsulti nga atong himayaon ang Dios in our physical bodies, sa ato gayon nga pisikanhon nga panlawas. because we're bought with a price. Kay kita gayon gipalit gayon sa taas nga bili. What is the price? Unsa kini nga gihatag mga kaigsuonan nga bili o gibugti sa Dios? The price is the precious blood of Jesus. Ang mao gayon nga gibugti mao ang kinabuhi ang dugo ni Jesus. Jesus bought your body with his own precious blood. Ang Dios gayon nagpalit sa imong lawas sa iya gayong hamili gayon nga dugo. The Bible says, Ang Biblia nagsulti, 1 Corinthians 10:31, unang Korinto 10:31, therefore, busa, whether you eat or drink ikaw magakaon o magainom, or whatever you do, ubisan unsa ang imong gibuhat, do all to the glory of God. buhata kining tanan alang sa paghimaya sa Ginoo. So the Bible says everything we do, we ought to do to the glory of God. Ang Biblia nagasulti nga kung unsa ang atong buhaton, ato ning pagabuhaton alang sa paghimaya sa Dios. Amen. 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 Everything we do Ang tanang butang nga atong gihimo, ought to give God glory. kining tanan mao ang paghimaya diha sa atong Dios. Amen. Amen. I said amen. Amen. We glorify God Atong himayaon ang Dios or dishonor him o dili nato siya tagaan og himaya in the way we treat our bodies, o mauna sa atong pagtratar sa atong lawas. and if we live in harmony with the health laws Apan kung kita magkinabuhi gayod subay sa balaod sa panlawas that he has given. nga iya gayod nga gihatag kanato. God is calling for a people Ang Dios nagtawag sa usa ka katawhan who are completely committed to him. nga ang ilang mga kinabuhi gihatag gayod nga kumpleto ngadto kaniya. God is calling for a people Ang Dios gayon nagtawag og mga katawhan who are dedicated to him nga sila gayod dedikado diha ngadto kaniya mentally, sa ilang panhunahuna, physically, sa ilang panlawas, and spiritually. ug sa ilang espirituhanon nga bahin. We've got to dedicate our whole lives to God. Ato gayon idedikar ang atong tibuok nga kinabuhi ngadto sa Dios. Now here's the truth. Karon ni ang kamaturan, There are some lifestyle practices adunay mga stilos pagkinabuhi nga gihimo which destroy our bodies, nga kini gayod makaguba sa atong lawas. and God is not pleased with that. O ang Dios wala malipay ni ana. Scientific evidence believes and indicates Ang mga sayantipiko gayon nagtuo that smoking nga ang pagsigarilyo is one of the most deadly killers. usa gayod sa makalilisang gayod nga makapatay. No Christian, Wala gayoy pangutana. no one who loves Jesus Wala gayoy ingon nga wala na higugma sa Dios should ever put a cigarette
in his mouth. Ang mga Kristohanon wala gyud magbutag sigarilyo sa ilang mga baba. Amen. Amen. I said amen. Amen. No Christian should ever put a cigarette in his mouth. Wala gayo sa Kristohanon nga magbutang og sigarilyo dinha sa iyang baba Or her mouth. o diha sa iyang baba mga babae. It is a deadly killer. Kay kini usa gayod kangilngig nga makapatay. Dr. Linus Pauling, Si Dr. Linus Pauling, one of the few scientists ever to win 2 Nobel Prizes, usa sa mga gamay nga bahin sa mga sinsya, nakadawat siya duha ka mga ganti. here's what he discovered. Mao kini ang iyang nadiskubrihan. Every cigarette that you smoke Matag stick sa sigarilyo nga atong gamiton, takes 14 and a half minutes from your life. nagkuha kini mga kaigsuonan og 14 ka mga minuto sa atong kinabuhi. Every time someone smokes a cigarette, Matag panahon nga naay man sigarilyo, they cut their lives short ilang ginahinay og putol ang iyang kinabuhi by 14 and a half minutes. sa 14 og tunga ka mga minuto. In other words, Sa lain nga pagkasulti, smoking is committing slow suicide. ang pagpanigarilyo mao gayon ang pagpakasala sa hinay-hinay pagpatay sa atong kaugalingon. I enjoy life too much Akong gikalipay ang kinabuhi kayo sa hilabihan. to smoke as some do 30 cigarettes a day. Usahay makahurot ako og 30 ka mga stick sa sigarilyo kada adlaw. So every time you smoke a pack of cigarettes, So matag panahon nga mag sigarilyo tag pa isa ka pakete sa sigarilyo, you take 450 minutes off of your life. kuhaan og 450 ka mga minuto ang imong kinabuhi. That's over 5 hours you're cutting from your Ana life. mga kaigsunan, mga 5 ka oras nga gikuha nimo sa imong kinabuhi. And if you do that day after day, Kung imo nang buhaton kada adlaw, sunod adlaw, month after month, mga bulan ngadto sa mga bulan, year after year, mga katuigan ngadto sa mga katuigan, you are taking years off of your life. daghan kag nakuha nga mga katuigan sa imong kinabuhi. Many researchers in the United Kingdom Daghan kayong mga tigsusi dito sa United Kingdom, realize that smoking is the single biggest cause of cancer in the world. ila gayon nga didiskubrihan nga ang pagpanigirilyo mao gayon ang nakadaot sa nakahatag og kanser diha sa tibuok kalibutan. In the United Kingdom, Dito sa United Kingdom, smoking kills 5 times more people ang pagpanigarilyo makapatay 5 ka bisis sa katawhan than car accidents, kay kumpara gayod sa naaksidente din na jalan. drug overdoses, Kanang na sobrahan sa droga, murder, ang pagpatay, and suicide, paghunos sa kinabuhi. all put together. Kini gayod ibutang nimo ni tanan. That's how bad smoking is. Mao kanaon sa kamaot kanang pagpanigarilyo. Studies in Europe, Japan, and North America Ang pagtuon dito sa Europe, sa Japan o dito sa North America, that 9 in 10 lung cancers nagpakita nga sa siyam sa pulo ka buok nga adunay sakit sa baga, are caused by the many chemicals in tobacco smoke. nakadaot kini mao ang pagsigarilyo gayod mga kaigsuonan. Smokers have a 25% higher risk Ang manigarilyohay adunay 25% nga siya gayod madaot of heart attack og siya makabato ni anang pag-atake sa kasing-kasing than non-smokers. kaysa wala gayod magsigarilyo. Nicotine causes the arteries to shrink, Ang atong nikotin maghatag nato og ang atong ugat mahimo gayod nga mukulo blood flow is restricted, og muhinay na pag-ayo ang pag-agay sa atong dugo and when the arteries get smaller and smaller and smaller, og ang atong mga ugat magkagamay, clots get caught in the blood vessels, dili na gayod moagi ang dugo diha, mapundo na, and a stroke or heart attack happens. moabot na dayon kanang gitawag natong stroke o mahimo nga mabutanan natong heart attack. Secondhand smoke is also a problem. Kana pong wala ga panigarilyo pero naa dool sa nanigarilyo. If you smoke, Kung ikaw gayod nagsigarilyo, everybody in your house is also smoking. ang tanan nga membros panimalay nakahimo pod sa murag nanigarilyo.
It's called secondhand smoke, Gitawag na to na og ikaduha nga manigarilyo ay. and it is very deadly. O kana asad makapatay. And there is cancer risk Og aduna gayoy katalagman nga moabot ang kanser due to secondhand smoke. tungod gayod ka ikaw nakasimhot pod sa aso sa nanigarilyo. we don't want to pollute our families and our friends with smoke. Busa dili ta gusto nga sila usab maapektuhan sa atong pagpanigarilyo. If you want to quit, Kung gusto kang muundang, the power of God will enable you to be free. ang gahom sa Dios maghatag kanimo kagawasan. And Romans says we can present our bodies a living sacrifice. Og ang Roma 12 nagingon atong ihalad sa Dios ang atong lawas nga buhi nga sakripisyo. Revelation chapter 3 verse 21. Tinadayag kapitulo 3 bersikulo 21. To him who overcomes, Kaniya gayod nga manilampuson, I will grant to sit with me on my throne. ako siyang palingkuron gayod uban kanako dinas trono. So when you overcome these bad habits Kung imo kining malampasan kining mga maot nimo nga mga ginabuhat, that God gives you the power to do, nga unya tagaan ka sa Ginoo sa gahom sa pag pildi niini, he will grant you a place in heaven. tagaan kaniyag luna didto sa langit. Through his grace, Pinaagi siyang grasya. the grace of Jesus, Ang grasya sa Dios, you can overcome every evil habit. makahimo ka sa paglatas sa tanan nimo nga mga maot nga mga binuhatan. Now that, brothers and sisters, O karon mao na mga igsuon ko lalaki ug babae, boys and girls, mga lalaki ug babae, is good news. usa kini ka maayong balita. God gives you the power to overcome. Ang Dios naghatag kanimo og gahom nga ikaw gayod mahimo nga makadaog sa pagsulay. That's good news. Usa na ka maayo nga balita. Say amen. Moingon tag amen. Say it again. Amen. That's good news. Kana usa ka maayo nga balita. I just gave you some good news. Ako nang gihatag kaninyo ang usa ka maayong balita. The good news is Ang maayong balita mao, you can overcome through Jesus. ikaw gayod makahimo sa pagdaog sa mga pagsulay pinaagi ni Jesus. Amen. 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 God will give you the power Ang Dios maghatag kanimo gahom to get the victory over sin nga makabaton kag kadaugan batok sa sala through Jesus Christ. pinaagi ni Hesukristo. Amen. 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 God gives us the grace to overcome. Ang Dios gayud maghatag kanato grasya sa paglatas niini nga mga pagsulay. Revelation declares, Ang pinadayag nagsulti. Revelation declares, Ang pinadayag sulti. those who enter the city of God Kadtong musulod gayud sa ginghari sa siyudad sa Dios. and pass through the gates of heaven Ug moagi sila diya sa ganghaan sa langit. will not be defiling their bodies. Sila gayud dili magahugaw sa ilang mga lawas. There is an old saying Adunay usa ka karaan kayo nga panultihon that quitters never win. nga ang gayod ang pag-undang mga kaigsuonan dili gayud kuno makadaog. But when it comes to sin, Apan kun mo hisgot tag sala, quitters always win. ang pag-undang mao kanunay ang kadaugan. And they win by the grace of God. O kini mudaog kini pinaagi sa grasya sa Ginoo. Amen. Amen. I said amen. Amen. Quitters find a reversal of many of the unpleasant effects of alcohol when they quit. Kung ang muundang gayod, makakapla gayod og usa gayod ka bag-o nga paagi bisan dili kayo maayo sa epektos tabako apan siya gayod makadaog. You will dramatically reduce your chances of disease and cancer. Mahinay-hinayan mga kaigsuonan og ayo ang kangilngig sa heart disease o sa cancer. By the grace of God, Pinaagi sa grasya sa Dios, you can win. ikaw gayod madinaogon. Amen. Amen. I said amen. Amen.
By the grace of God, you can win. Pinaagi sa grasya sa Ginoo, ikaw makahimo nga madinaogon. You don't have to be a slave to tobacco Dili na ta kinahanglan mahimong ulipon sa panigarilyo or any other addiction. o bisan unsa nga klase nga mga butang nga maka-addict kanato. All you have to say, Ang ato lang yung isulti. I want to be a servant of the King. Gusto ako mahimo gayong ulipon sa hari. I want to live for Jesus. Gusto ko magkinabuhi para kang Hesus. And God will give you the power Ug ang Dios maghatag kanimo gahom over those bad habits. gikan ni anang mga maot nimo nga mga I binuhatan. love this text. Ganahan ko ni ini nga mga teksto. Romans chapter 5, verse 20. Roma 5 bersikulo 20. The Bible says, Ang Biblia nagsulti, but where sin abounded, diya ang sala gayod kini nagkadaghan, grace abounded much more. apan mas makadaghan gayod ang grasya diha kanimo. So it does not matter how bad your sin is. Dili kayo tanaw na to nga dako kay kag sala mga kaigsunan sa imong kinabuhi. God has the grace to free you from sin. Kaya ang Dios aduna siya grasya nga ipagawas kaniya ni ana nga sala. Amen. Amen. I said amen. Amen. God has the grace to free you from sin. Ang Dios adunay grasya sa pagawas kanimo gikan sa No pagpakasala. matter how strong the habit is, Bisag unsa ka kusog na ang imo nga mga binuhatan nga kanunay. Jesus is stronger than enslaving physical habits. Si Jesus gayod mas kusgan pa kaysa mag-ulipon kanato niya ng maot nga mga binuhatan. When we present our bodies a living sacrifice to Jesus, Kung atong ihatag ang atong lawas dito ingon nga buhi nga sakripisyo sa Dios, Jesus comes into our lives Dios mo abot sa atong ginabuhi and gives us a brand new life. ug tagaan ta niya og usa ka bag-o gayod nga kinabuhi. Jesus healed men and women when he walked on the earth, Daghan kayog naayo si Jesus sa dinhi pa siya sa ibabaw sa kalibutan. and he comes into our lives with the same healing power. Og sa moabot siya sa atong kinabuhi nga mao nga gahom ang iyang gihimo alang The kanato. Bible says, Ang Biblia nagsulti, Matthew chapter 7, verses 7 and 8, Mateo 7 bersikulo 7 hangtod 8. ask and it will be given you. Pangayo og ikaw gayod tagaan. Seek and you shall find. Pangita og ikaw gayod makakaplag. Knock and it will be opened unto you. Panuktok og ikaw gayod pag-aablihan. So victory is as simple and easy Ang kadaugan sa yun ra gyud kaayo og kini tataw as asking Jesus for salvation. nga mangayo ra ta diha sa Dios sa kaluwasan. The Bible says Ang Biblia nagsulti, if you need God's power, kung ikaw nagkinahanglan sa gahom sa Dios, ask for it pangayo niini and he will grant you victory. og iyang ihatag kanimo ang kadaugan. The Bible says, Ang Biblia nagsulti, for everyone who asks receives, kay si kinsa gayod ang nangayo makadawat, and he who seeks finds, nga ang nangita gayod siya usa makakaplag, and to him who knocks og si kinsa nga nanuktok it will be opened. kini usab siya pag-aablihan. So God has given you a guarantee. Usa ang Dios naghatag kanimo mga kaigsuonan og garantiya. If you want to be free, Kung gusto kang makabaton sa kagawasan, ask him to set you free. pangayo kaniya nga ikaw ipagawas niya niana. And the Bible says, Og ang Biblia nagsulti, if the Lord shall make you free, kung ang Dios gyud maghatag kanimo og kagawasan, you shall be free indeed. ikaw gayod makabaton niana nga kagawasan. God promises his children spiritual power. Ang Dios nagsaad sa iyang mga kaanakan sa usa gayod ka espirituhanon nga gahom. In fact, Jesus can deliver you from the slavery of sin. Bisan pa niya na ang Dios gayod makahatag kanimo kagawasan sa ilawom ikaw sa sala. Romans chapter 6 Roma kapitulo 6 and verse 16. bersikulo 16. The Bible says, Ang Biblia nag-ingon, do you not know ikaw ba gayod wala makasayod? that to whom you present yourselves slaves to obey, Nga sa diha nga imong gihalad ang imong kinabuhi diha sa pagkaulipon sa pagsunod
You are that one slave who you obey. Ikaw gayod, usa gayod ka ulipon ni anang imo gayod nga ginasunod. So we need Christ to free us from sin, Busa kinahanglan ta ni Jesus nga iyatang tagaag kagawas nun sa from pagpakasala. the slavery of the devil. Sa pagkaulipon gayod sa mao nga yawa. Jesus delivers us and makes us new. Si Jesus luwas ka nato o himuon ta niyang bag-o. He can give us victory over alcohol Himuon ta niyang magbadaogon batok na ining mga ilimnon nga makahubog and smoking og sa pagpanigarilyo. and fighting the battle of the bottle. Og sa pakigbisog mao gayod sa pakigbisog ni ini nga kakabugno mga kaigsunan. Whatever you're struggling with, Bisan unsa karon ang imo gayod nga giatubang. whatever you're facing, Unsa man karon ang imo gayod nga mga struggles kinabuhi. you don't have to fight alone. Dili na kinahanglan nga ikaw ra ang makigbisog ni ini. Jesus will fight for you Ang Dios gayod makig-abin uban kanimo, and through you pinaagi diha kanimo, to give you the victory. paghatag kanimo og kadaugan. And we need to remember that. Ato nang hinumduman mga kaigsuonan. There is a real struggle going on, Aduna gayoy usa gayod ka tinuod nga pakigbisog nga nagpadayon karon. but the Lord can deliver you. Apan ang Dios magaluwas kanato. Now, some people struggle more than others. Adunay ubang mga tao nga sila gayod mas dako-dako ang ilang mga pakigbisog. God works miracles Apan ang Dios magpakitag milagro for those who trust Him. sa ni bisan kinsa nga adunay pagsalig kaniya. But we've got to fight on God's side. Apan kita makigbisog, naagayo dias kiliran sa atong Dios. God will not do it for you. Ang Dios dili gayon maghimo niini para kanimo, He will do it through you. apan himuon kini sa Dios diha gayod sa imong kinabuhi. Now, there's a lot of confusion Naay mga usahay mga kalibog mga kaigsunan. about the effects of alcohol on body and mind. Ang epekto sa mao nga ilimnon nga makabuhubog diha sa ato ang lawas ug sa atong panghunahuna. Scientists can look into the tiny blood vessels there in your eyes, Ang mga scientifico makatan-aw gayud sa mga ugat dinha sa atong mga mata, and they can determine how many drinks of alcohol a person has already taken. og makahibalo sila mga kaigsunan mo tan-aw kung pila na kada baso ang imong nainom nga alcohol. Drinking alcohol cuts off oxygen supplies. Ang pag-inom nato mga kaigsunan sa ilimnom nga makahubog, makapaluya, makapagamay sa oxygen nga maghatag sa atong lawas. To the brain. Didto padulong sa atong utok usab. The brain cells unable to get enough oxygen Og ang atong mga selula sa utok dili na makakuha og insakto nga hangin are destroyed. og kini sila mahimo nga madaot. Now, here's the question. Karon na ipangutana. What part of your body does God use to communicate to you? Asa man nga bahin sa imong lawas nga gigamit sa Dios nga siya makigsulti kanimo. It's very simple. Sayon na gyud kayo mga kaigsunan. He communicates through your fingers or toes, Ang Dios magsulti kanimo pinaagi sa atong mga tudlo o sa atong mga kumagko. no. Dili. Where does He communicate? Asa man sa dapit nga siya gayod makig sandurot kanato. He communicates through your brain. Siya gayod makigsulti kanato pinaagi sa ato ang utok. So the devil gives us alcohol Mao nga ang yawa tagaan ta niya og ilimnon nga makahubog because he wants to cut off God's communication to your brain. kay gusto niyang dauton ang pakigsulti sa Dios kanato dinhing taagi sa atong panghunahuna. He wants you to destroy your brain cells. Gusto niyang dauton ang imong mga selula sa atong utok. The human brain Ang tawhanon nga utok mga kaigsunan, is the only place maura gyud ang dapit God can communicate with us through His Holy Spirit. nga ang Dios gayod makahimos pagsulti kanato pinaagi sa balaang espiritu. So if you're destroying your brain, Kung imong ginadaot ang imong utok, you are destroying the way God needs to communicate with you. imong gidaot usab ang paagi nga ang Dios gayod makigsulti kanimo. So you cannot do anything, So wala kay mahimo bisan unsang mga butang participate in any habit nga dili na ka ikaw gayod makahimo gayod ka sa bisan unsang buhaton nimo that destroys your brain. nga magaguba sa imong hunahuna. Because God wants to speak to you Kay ang Dios gusto makigsulti nimo with His Holy Spirit pinaagi sa balaang espiritu. through your brain.
diha gayod sa ato nga panghuna-huna. So we must keep our brains free and clear. Usa ang atong panghuna-huna ug ang atong utok ato gyud kanunay nga panggaon og naay klaro gayod nga walay sambog. That's why Solomon says in Proverbs 20 verse 1, Ang mao gayod nga nagsulti si Solomon sa Proverbio 20 bersikulo 1, wine is a mocker, ang binot mao ang tigtamay, strong drink is a brawler or fighter, ang usa gayod ka kining isog nga ilimnon, mausa gayod ka maisog usab, and whoever is led astray is not wise. kinsa gayod ang nagahimo nga nag-inom ni ana o nadala ni ana dili siya manggialamon. Why is it Ngano man that pilots of planes nga ang mga piloto sa eroplano are not allowed to drink 24 hours before they go into flight? dili man sila paimnon og alkohol 24 oras ay sila mo drive sa eroplano. Why is it that medical students Ngano man nga ang nag-eskwela diha sa mediko are cautioned not to drink nga dili sila pwedeng paimnon before they take their board exams? nga sa dili pa sila mo adto sa ilahang gitawag board exam. Because alcohol Tungod kay ang ilimnon nga makabuhubog affects their judgment. makadaot gayod sa ilang paghukom. You develop serious drinking problems. Kung aduna kay seryoso nga kining pag-inom sa alkohol, It affects your work. magdaot ni maapektuhan ang imong trabaho, It affects your relationships. maapektuhan ang imong relasyon sa uban, And you can get into criminal problems. o usahay mo sangpot pa ni sa usa ka kriminal nga mga buhat. Look what Proverbs chapter 23 says. Lantaw na to unsay gingon sa Proverbio 23. Who has woe? Kinsa may adunay kaaway, Who has sorrow? kinsa may adunay kaguol, Who has strife? kinsa may aduna gayoy kasamok, Who has complaints? kinsa may adunay pagbagulbol, Who has needless bruises? kinsa man ang adunay samad nga wala maayo, Who has bloodshot eyes? kinsa man ang adunay jutayng dugo sa iyang mata. What a list. Unsa man nga mga sulat kini listahan. Woe, sorrow, strife. Kini kasubo gayod mga kaaway o ang mga kasakit. The text continues with an answer. Ang mao nga mga gisulat aduna gipadayon nga aduna kini tubag. Here's who. Mao kani ang tubag mga kaisunan. Those who linger long at the wine, Kinsa katong magpaulipon kayo diha sa pag-inom sa makahubog, who go to bowls of mixed wine, o moadto sila ngadto sa dagkong kupa o ngadto sa gipang ipon-ipon nga kaisog sa ilimnon. the Bible says, Ang Biblia nagsulti, do not gaze at the wine when it is red, ayaw kini tan-awa labi na gyud mapula. when it sparkles in the cup, Kini gayod nagapangamay diha sa baso. when it goes down smoothly. Ngay mo makita nga mudagayday o ginahinay. The Bible says don't even look at Ang wine Biblia nagsulti nga ayaw gyud paglantaw sa bino. when it is fermented. Labi na gyud kini nga giulay sa dugay-dugay nga It panahon. is going to deceive you. Kay kini gayod maglingla kanimo. In the end, it bites like a snake Sa katapusan kini mamaak sama sa udto-udto. and poisons like a viper. O kini gayod hilo kanimo sama gayod sa bitin. So why would I want to put something in my body Ang ano man nga magbutang kong mga butang diha sa akong lawas that poisons me like a venomous snake? nga makadaot kanako sama gayod sa makadaot sa bitin mga kaigsunan sa The iyang Bible poison. says the only way Ang Biblia nagsulti nga naari bugtong pagi to deal with alcohol nga kini ato gayod nga sugpo mga kaigsunan, is to give it up completely. mao gayod ang paghatag sa atong ginabuhi kompleto gayod. Proverbs 23. Ang Proverbio 23, Your eyes will see strange sights, ang imong mata makakita og mga klase-klase nga mga makita, and your mind imagine confusing things. ug ang imong hunahuna maghunahuna na ka mga kaigsunan nga urag nalibog na ka. Now, some people say, Ang ubang mga tao nagsulti, wait a minute. hulat ka diot. Didn't Jesus turn water into wine in the Bible? Di ba si Jesus iya maghimong tubig o nga bino ingon sa Biblia? Doesn't that mean it's okay to drink wine? Kana ba nagpasabot nga pwede ta mo inom og bino mga kaigsunan? Well, let's quickly read the story. Atong kalit lang tanawon ang sugilanon. It's in John chapter 2, Ang Juan kapitulo 2, verses 6 and 7. bersikulo 6 ug 7. Now look at this.
Tanaw na to ni mga igsoon. The Bible says there were 6 water pots of stone Ang Biblia nagsulti nga adunay unom kabuok mga tibod nga bato filled to the brim. puna kini taman lang gyud diha sa iyang nga baba. Christ turned that water into wine. O gihimo sa Dios ang tubig ngadto sa usa ka bino. 6 large water pots filled to the brim. Unom ka mga tibod nga mga bato nga gipuno kining tubig taman sa baba And ni. Christ turned it to wine. O si Kristo iyan ang gihimo nga bino. Now here's the question. Karon niya ang pangutana. What kind of wine? Unsa man nga klase sa bino? In the Bible, Diha sa Biblia, the word wine ang pulong nga gitawag bino can mean one of 2 things. kini mahimong usa sa duha ka mga butang. It can mean fermented wine, Kini pwedeng isulti na to nga giagig proseso nga bino or it can mean grape juice. o kini gayod gipuga gayod diha gayod sa mao nga paras. Non-fermented, Wala kini giagi mga kaigsuonan og dugay nga proseso. non-alcoholic. Dili pud kini makahubog. Same word, Pareha ra nga pulong. 2 different drinks. Apan duha ka lahi-lahi nga ilim nun. One fermented, Ang usa gayod mga kaigsuonan giagig proseso nga taas-taas. the other one non-fermented. Apan kining usa wala giagi ni ana gidiretso pag-inom. The only way to know what the Bible is talking about Diha na to masabtan kung unsay gisulti sa Biblia. is to look at the context of the passage. Atong tanawon ang palibot gayod nga mga pulong dinha sa mao nga So- bersikulo. Both of these are wine, Kining tanan ato nakita kining duha mga bino ni but they're not the same wine. pero dili gud sila pareha mga igsoon. Isaiah chapter 65 verse 8, Ang Isaiah 65 bersikulo 8 nagingon, the Bible says, ang Biblia nagingon, as the new wine is found in the cluster. sa nakita natong bag-o gayod nga bino dinha gayod sa iyang sudlanan, Now, new wine ang bag-o nga bino is in the cluster, diha gayud sa mao nga sudlanan. so that's talking about grape juice. Kana mga kaigsunan ang atong gisgutan kanang pinuga nga paras. Do not destroy it, Ayaw kana siya og guba or dauta for a blessing is in it. kay adunay panalangin ni ana. That wine, the Bible calls fresh or unfermented wine. Kana nga bino ang Biblia nagsulti nga kana wala giagi gayod og proseso. Fermented wine is aged wine. Kana gayod nga bino nga ginainom nato mao na ang ginainom sa dugay Which mga Katoliko. causes intoxication. Kana gayod naghatag nato og dili makadaot kanato mga kaigsuonan. Now, I want you to do me a favor. Ako mong hangyoon sa usa ka pabor. I want everybody to stand up. Pwede manindog ta mga Stand kaigsuonan. up right now. Tindog ta mga igsoon. Stand up. Tindog. Now, I want you to stretch Pwede ba nga atong inat-inaton ang atong mga kamot? because this is a long sermon Kay murag taas-taas ni ang atong suhito karong gabi. and we got a little bit more to do. Ug daghan patag himuon mga kaigsuonan. So stretch, relax Inat-inat yourself, gamay, stretch, kay kiay pud gamay, wake up, mata gamay, don't go to sleep, ayaw og tulog sa igsoon. stretch some more. Gamay pa gyud. Inat-inat Now, sit down. og karon mulingkod ta. What kind of wine did Jesus create? Unsang klasiha sa bino ang gibuhat ni Jesus? Let's look at the measurements. Atong lantawon ang sukod mga igsoon. The wine that Jesus created Ang bino nga gihimo sa Dios at that wedding didto sa maong kasal, was a very large amount. usa gayod ka daghan kayod nga bino mga igsoon. The Bible says Ang Biblia nagsulti, it was big enough kini usa ka dako ra gyud kayo to fill 6 stone jars to the brim. sa pagpuno gayod sa mga tibod nga bato dinha taman sa baba. Now, the Apostle Paul says Si Apostol Pablo nagingon, one jar was 20 to 30 gallons. ang usa ka banga gayon nga tibod 20 ngadto sa 30 ka galon.
And so 6 jars equals somewhere between 120 and 180 gallons of wine. Busa ang onom gayod ka ba nga, mahimo na siyang 120 o 180 ka galon. This could make scores of people drunk. Kini gayod, makahimo usab kini sa paghubog sa mga tao. It was enough wine Kini gayod, paigo gayod nga bino, for everyone at that feast sa matag usa gayod nga naa presente ni ana nga mao nga kumbira, to easily get drunk. nga sila gayod mahimo gayod nga mahubog. Now, can you imagine Christ creating enough wine to get everybody drunk? Imo bang mahuna-huna mga kaigsuonan nga ang Dios naghimo og daghan kayo nga mga bino aron ang tanan mahimong mahubog? Did Jesus create enough fermented wine to get the whole village drunk? Ang Dios ba naghimo ba ni ining makahubog nga bino aron ang tibuok gayod nga dapit mga kaigsuonan sila gayod mahubog? Certainly not. Dili kana mao mga igsoon. So Christ did not create fermented wine. Si Jesus gayod wala gayod naghimo og bino nga makahubog. The Bible indicates Ang Biblia nagsulti that the wine that Jesus made nga ang gihimo sa Dios nga bino was pure unfermented grape juice. kini gayod usa gayod ka putli nga duga gayod sa paras. And the master of the feast said Og ang agalon gayod sa mao nga kumbira nagingon that Christ did a wonderful thing. nga nagbuhat og nindot kayo nga butang sa Jesus. Notice what John records in John 2:10. Atong lantawon sa gisulti sa Juan 2 bersikulo 10. The Bible says, Ang Biblia nagsulti and he said to him, og siya misulti ngadto kaniya. every man at the beginning sets out the good wine, Kalabanan gayod ang matag usa gayod, kalabanan gayod magsugod ang mao nga kumbira maghatag sa maayo nga bino. and when the guests have well drunk, Og murag hubog-hubog na ang mga bisita, then the inferior. ang ihatag mao na nga ang dili kayo na lamian nga bino. You have kept the good wine until now. Apan ikaw inyong na preserba ang maayo nga bino hangtod ni ining panahona. So what Christ created Busa unsay gisulti ang gibuhat sa Dios, was good wine, usa ka maayo nga bino. not bad wine. Dili usa ka maot o makadaot nga bino. It was pure grape juice. Usa kini kaputli gayod nga duga sa paras. It was good wine indeed. Kini usa gayod ka maayo nga bino. It didn't destroy their brains, Wala kini magdaot sa ilang panghunahuna. and Jesus would never create anything that would destroy men and women. Og ang Dios kayo dili magbuhat og bisan unsang butang nga makadaot sa matag lalaki o matag babae ni ining kalibutana. It is the devil who's destroying our spiritual lives. Ang yawa gayod mao gayoy magguba gayod sa atong espirituhanon nga kinabuhi. God is calling us to keep our minds pure Ang Dios nagtawag kanato nga atong panghunahuna kinahanglan putli and clean. o kinilimpyo. Think of all the traffic deaths that come from drinking alcohol. Tanawa mga kaigsuonan kon unsa gayoy makuha nato sa dihang mo inom ta og makahubog nga ilimnon. No one gets into a car after drinking Kalabanan gayod nagunauna nga dili sila madisgrasya human sila mo inom and think they're going to kill someone else o sila ba gayod makapatay og mga tao dinha or be killed. o sila ba mamatay. But they have been deceived by the evil one. Apan sila niya ng panahon na nalingla sila sa yawa mga kaigsuonan. There's only one way to keep your body free from alcohol. Aduna gyud sa kabutang nga kita gawas no natong lawas diha sa You makahubog. must overcome it by the power of the Lamb. Ato kining daugon pinaagi gyud sa gahom sa kordero. And God will give us abundant health. Ang Dios maghatag kanato og maayo og daghang panlawas. Now, in the Old Testament, Diha gayud sa karaan nga testamento, God made a wonderful promise to ancient Israel. naghimo ang Dios og nindot kay nga pagkigsaad sa imong katawhan nga maong Israel. Here's what God said in Exodus chapter 15. Mao kini ang gisulti sa Dios diha sa Exodo 15. If you diligently heed the voice of the Lord Kung imo gayong pagatumanon pag-ayo ang pulong sa Dios, and do what is right og imong buhaton unsay insakto gayod in His sight sa iya gayod nga pagtan-aw, and give ear to His commandments and statutes, o maghatag ka sa imong idulungog ngadto sa iyang mga kasuguan o iyang mga kabalauran,
I will put none of these diseases on you, Dili ako maghatag og mga balatian diha kaninyo which I brought to the Egyptians. nga akong gidala ngadto sa mga Ehiptohanon. For I am the Lord who heals you. Ay ako mao ang Dios nga nag-ayo kaninyo. God says, if you live right Ang Dios nagsulti nga kung ikaw magkinabuhi nga sakto and eat right, o magkaon ka sa insakto gayod, I won't let any of these bad diseases come upon you. dili na ko tugutan nga adunay mga balatian o mga sakit moabot ngadto sa imong The kinabuhi. Egyptians suffered from a harmful diet. Ang mga Ehiptohanon sila gayod na ilalom gayod sa mga makabdaot nga mga pagkaon. But God says, I am the Lord who heals you. Apan ang Ginoo nagingon, ako ang Dios nga mag-aayo kaninyo. God wants us to be in health. Gusto sa Dios nga kita makabaton og maayong panlawas. Psalms chapter 105, verse 37. Salmo 105 bersikulo 37. And there was none feeble among his tribes. Og diha gayod wala gayoy mga yapsot dinha sa mga Israelanon. When the Israelites followed God's plan, Sa diha nga sila ni sunod gayod sa plano sa Dios. they were healthy and free from disease. Sila gayod adunay maayong panlawas og layo gayod sa mga balatian. Studies done on Egyptian mummies Adunay pagtuon diha gayod sa mga mamis dito sa Ehipto, confirm the truthfulness of God's word. naghatag kini og tinuod nga ang gisulti sa Dios tinuod. They found Ilang nakita that ancient Egyptians nga ang karaan gayod nga mga Ehiptohanon, suffer from the same diseases we suffer from today. sila gayod na hiagom usab sa mga balatian nga usab ato karon nga nabatunan ni ining panahon na. Pharaoh Ramses II Si Pero Ramses nga mao dasikan, probably died from a heart attack. siya namatay pod posible sa heart attack. A British researcher by the name of Rosalie David, Ang sa ka-doktor nga gingalang si Dr. Rosalie David, studied many dead Egyptian bodies. nagtuon siya sa daghang mga lawas sa patay nga mga Ehiptohanon. And they found out 3,000 years ago, Okay lang nakita ni 3,000 ka mga tuig na ng labay. people were studying from the same things we are dying from today. Ilang nakita nga pareho ra ang ilang kamatyan kaniadto og karong panahon na usab. This doctor did x-rays on 14,000 mummies. Kini nga doktor, iyang gipang-x-rayhan ang 14,000 ka mga lawas sa mga patay nga Ehiptohanon. Here's what he found out the ancient Egyptians died from. Mao ni ang mga sakit nga iyang nakaplagan. Heart disease, cancer, arthritis, obesity, high blood pressure, rheumatism, and sexually transmitted diseases. Kining tanan mga kaigsuonan, sakit sa kasing-kasing, kanser, at sakit sa tuhod, rayuma, pagkatambok, taas ang atong dugo mga igsuon, o kana mga kaigsuonan, mga sakit nga dili unta ngayon atong mabatunan. Same things we are suffering from today. Parihagya po ni mga sakita kaniadto og karon sa atong presente Because they were not following God's biblical plan. tungod kay wala sila nagsunod sa plano sa Dios dinha mga kaigsuonan sa Biblia. Now, let's go quickly to diet. Ato ta kadyot lang dito sa kanang maayo nga pagkaon. This is very, very important. Importante kay ni mga kaigsuonan. Genesis chapter 1:29. Genesis kapitulo 1 bersikulo 29. God said, Ang Dios nagsulti, see, I have given you every herb that yields seed which is on the face of the earth. tanawa akong gihatag kaninyo ang mga tanom nga nagapagbuha pangmunga og mga liso-liso dinha sa ibabaw sa kalibutan. That's what God said. Mao nay giingon sa Dios. Every tree whose fruit yields seed is to you it shall be for food. Ang tanan nga mga kahoy nga namunga gayod og mga prutas og mga liso-liso kini mao ang kalanon ninyo. When God created the human race, Sa diha nga gibuhat sa Dios ang mga katawhan. He gave them a beautiful diet of fruits, nuts, grain, and vegetables. Itagaan niya yung mga katawhan og nindot kay mga pagkaon, mga prutas, mga liso-liso og mga utanon. The Eden diet was a vegetarian diet. Ang panahon ni Adan og ni Eva, ang ilang pagkaon usa kini ka vegetarian. That was the original diet. Maunay original nga pagkaon. God did not originally give flesh food to Adam and Eve. Ang Dios sa sinugdan wag yun naghatag og mga unod nga pagkaon kang Adan o kang iba.
God didn't kill animals for Adam's lunch. Wala gyud nagpatay ang Dios og mananap og gihimo nga paniudto ni Adan og ni Eva. It wasn't until years later, Hangtod nga miabot ang pila ka mga katuigan, when the flood came, miabot gayud ang lunop, that God allowed mankind nga gitugutan sa Dios ang mga tao to eat flesh sa pagkaon ug unod. simply because there were no vegetables around. Tungod kay niadtong panahon na wala na po'y utanon sa palibot. But the original diet Apan ang orihinal gayud nga pagkaon, was a vegetarian usa diet. gayud ka utanon og vegetarian nga And pagkaon. as I said later on, O ako nag-ingon nga pila ka mga panahon ng labay, after the flood, human sa lunop, God allowed man to eat meat. gitugutan sa Dios nga mukaon ng tao og unod. It wasn't until after the flood, Hantod nga kini gayud miabot ang lunop in Noah's day, nga panahon ni Noah that God gave permission nga ang Dios gayud naghatag og permiso to eat flesh food. sa pagkaon sa mga unod mga kaigsuonan. And that's because all vegetation was destroyed by the flood. Kay tungod ang tanang utanon nahurot og kadaot panahon sa lunop. God instructed Noah Ang Dios gayud naghatag gayud og giya ni Noah to bring both clean and unclean animals into the ark. nga magdala siya og limpyo og dili limpyo nga mga mananap diha sa arka. Genesis chapter 2, chapter 7, verses 1 and 2. Genesis kapitulo 7 bersikulo 1 ug 2. The Lord said to Noah, Ang Dios nagsulti ngadto kang Noah come into the ark, adto dinhi sa arka and all your household, uban sa imong tibok puluyanan. because I've seen that you are a righteous man Kaya ako nakita ikaw usa ka matarong nga tao in this generation. niini nga henerasyon. God told Noah Ang Dios nagsulti kang Noah to bring in 7 each of the clean animals magdala siya og 7 gayod sa mga limpyo nga mananap, male and female, lalaki o babae, and 2 each of the unclean. duha gayod sa mga mahugaw. Why 7 and 2? Nga naman nga 7 o 2. Because the clean animals were going to be eaten, Tungod kay ang limpyo nga mananap, kaunon man siya, so you needed 7, so kinahanglan tag 7. and the unclean animals were not going to be eaten, O niya ang hugaw nga mananap, kay di man siya kaunon. so you only needed 2, Mao na nga duha ra gyud ang giingon sa Dios. male and his female. Kini lalaki o babae. So we know then that God has 2 kinds of animals, Karon nakabalo si Noah nga adunay duha ka klase nga mananap. clean and unclean. Kanang gitawag limpyo o hugaw. So it's okay to eat lamb. Maayo og limpyo ang pagkaon og karnero, It is not okay to eat dog. apan dili kini maayo ang pagkaog iro. Lamb clean, Ang karnero limpyo, dog unclean. ang iro hugaw, dili makaon. Dogs make good pets, Ang iro maayo na siya nato nga kanang katabang dias balay. but they are not to be eaten. Apan dili na kinahanglan atong kaunon. So God makes a distinction between clean and unclean animals. Busa ang Dios naghatag og kalainan diha tali gayod sa hugaw, sa maay, sa limpyo ug sa hugaw nga mananap. And that's what is important. O kana importante kaayo sa tanan. Some creatures are called scavengers. Uban nga mga gibuhat sa Dios, sila gayod tigbasura ug tiglimpyo. That means they were put here by God to clean the earth. Buti pa sabot nga kini gibuhat sa Dios aron pag adunay katuyan sa paglimpyo sa kalibutan. And some were put here to clean the sea. O ang uban gibutang sa dagat aron paglimpyo usab dinha sa dagat. So just because it is here doesn't mean it needs to be eaten. Kini dili buot pasabot nga ni ana gibuhat sa Ginoo, pwede nato nang kaunon. So let's look quickly at what are the clean meats. Atong lataon kadyot lang kining maay o limpyo nga mananap. The Bible gives us very clear, specific instructions. Ang Biblia naghatag kanato og mga pagsulti o mga timailhan sa mga limpyo nga mga mananap. Leviticus chapter 11, Levitico 11, Deuteronomy chapter 14 Deuteronomy kapitulo 14. are devoted to this instruction. Kini gayud nakita nato nga naa diha ang tanan nga mga gitudlo. What are the clean animals? Unsa man kini mga limpyo nga mga mananap? Deuteronomy 14, Deuteronomy 14. and you may eat every animal with cloven hooves
O kamo gayon magakaon sa matag mananap nga aduna sila'y pikas nga kuko. That means having the hoof split into two parts. Kini gayon ang kuko natunga mga kaigsunan. And that chews the cud Og siya gayon nagpangusap sa iyang baba among the animals. diha gayon sa tanan nga mananap. So if it has a split hoof Kinahanglan adunay pikas nga kuko and chews the cud, og kini nagapangusap like the cow pareha sa baka or the goat, nga o sa kanding that means it is clean to eat. nga kini gayon sila limpyo og pwede makaon. Chewing the cud means Kining pagpangusap mga kaigsunan nagpasabot it chews its food, nga siya gayon nag-usap sa iyang pagkaon, swallows its food, iyang gitulon kini nga pagkaon, brings it back up, iyang gibalik dinhi mga kaigsunan and chews it again. og iya na sad nga usapon pagbalik. So if the animal has split hoofs, Kung ang mananap aduna siya pikas nga kuko chews the cud, og nagpangusap-usap like cow, pareha sa baka, sheep, pareha sa karniro, goat, pareha sa kanding, deer, sa kanang lagsaw. these animals fit the description for clean animals. Kini nga mga mananap giklaro nga kini limpyo nga mga Now, mga let's mananap. take a quick look at unclean. At lantaw na to karon kadyot lang ang dili limpyo or mahugaw. Bible says, nevertheless, Sa mao nga paagi of those that chew the cud kadto gayon nagapangusap or have cloven hoofs, og naa sila karon sa mga tiil, you shall not eat. dili sila nimo pagakanon. Like the camel. Parehas kamilyo. We're not to eat camel Dili ta pwedeng mukaon sa kamilyo. or the rabbit. O mao nga ang gitawag natong rabbit. Now, these have cloven hoofs, but they don't chew the cud. Naa sila mga pikas nga kuko pero wala sila nagpangusap. They are unclean. Sila mahugaw. The hare, the rabbit, or the rock hydrax. Kanang hair mga kaigsunan niya ang rabbit o kanang uban pa sama sa kamilyo. All right. Now, here's the big one. Kini mao ni pinakadako igsoon. Also, the Bible says the swine. Ang Biblia usab nagsulti nga ang baboy The swine or pig is unclean to you. kini gayod hugaw para kaninyo. It's right there in the Word of God. Nakita nato diha gyud sa pulong sa Ginoo. It has cloven hoofs, Doon na sila pikas nga kuko. split foot, Sila ga pikas mga kaigsunan. yet it does not chew the cud. Apan wala kini nagpangusap. It is an unclean animal. Kini usa ka hugaw nga mananap. Deuteronomy chapter 14, verse 8. Deuteronomy 4 versikulo 8. You shall not touch their flesh or their dead carcasses. Ayaw gayod kini siya hikapa ang iyang unod o ang iyang patay nga lawas. God wants Christians to have nothing to do with unclean meats. Ang Dios gayod gusto niya ang tanan Kristohanon nga dili gayod magaduol ni ining mga hugaw nga mga mananap. God forbids it Ang Dios nagsulti nga dili kana because it is a scavenger. kay kini sila tig basura, maglimpyo, tig limpyo. Jesus did not die to clean up animals. Si Jesus wala nagpakamatay aron sa paglimpyo sa mga mahugaw mananap. These animals were unclean in the Old Testament, Kini nga mga mananap hugaw na nidaan sa karaan nga testamento. and they're unclean in the New Testament. Bisan sa bago nga testamento hugaw gyapon ni sila. Christ shed his blood to cleanse human beings from sin. Si Jesus gayod gihatag niya ang dugo alang sa paglimpyo alang sa mga katawhan. Not pigs. Mao kana mga kaigsunan. Psalms chapter 84, verse 11. Salmo 84 versikulo 11. No good thing will he withhold Walay maayong butang nga iya kining pugngan from those alang ngadto who walk uprightly. sa naglakaw gayod nga matarong. God is not going to keep any good thing from you. Ang Dios dili gayud magpugong gayod sa mga maayong butang. And pork is very bad. O niya ang baboy maot gyud kayo dili gyud kalan hugaw. And has the highest cholesterol of all meats. Pinakataas siya og kolesterol sa tanan nga mga kining gitawag unod. Now we are running out of time, Murag wa na tay igong panahon. but I want you to know Kung mong gusto pa ibawon, that God has demands and commandments ang Dios aduna siya gusto nga imong buhaton og mga kasuguan. for what meat we should eat,
nga kung unsa ang unod nga atong pagkakanon and what fish we should eat. o unsa nga mga isda ang atong angayan nga kaunon. Only those fish with fins and scales. Kadto ra gyud mga isda nga naay kapay og naay himbis. The Bible says Ang Biblia nagsulti, no crab, wala gyoy mga limango, no lobster, wala gayoy mga lukon, no shrimp. walay mga pasayan, None of these things wala aning mga butanga are clean for Christians to eat. nga kini limpyo alang sa mga Kristohanon o kalanon kini. It must have fins and scales. Kinahanglan na agyoy kapay og naagyoy himbis. You notice that shrimp and lobsters live on the bottom of the ocean. Kini kabalog yun ta nga ang pasayan og ang alimango na nag-upuyo na ilawom gyud ka sa dagat. God put them there to be garbage cans for the ocean. Ang Dios nagbutang niining mga mananapa aron mahimo silang usa gayud ka basura. So when a fish dies and falls to the bottom, Busa ko ng isda mamatay niya mahagbong sa dito sa ubos. the shrimp and the crabs and the lobsters are there to eat it and clean it up. Kining mga gipanghisgutan mauni mo kaon ni ana kini sila mga basuriro. So you cannot afford to eat those things. Dili pwede og angayan nga mo kaon tani anang mga butanga So if they eat garbage kung nagkaon sila mga kaigsunan o mga hugaw and you eat them, unya ato pud silang kaunon, you are eating garbage. ikaw pod nagkaon pod sa mga basura o And hugaw. God says we ought not do that. Apan ang Dios nangingon nga dili nimo na himuon. So then, brothers and sisters, Busa mga igsuon ko kang Kristo. these are God's health rules for our life. Mao kini ang mga balaod sa Dios sa atong maayong panlawas. And we've kept you a little long O amo mong dugay-dugay tarong gabi because God wants you to know how to live healthy. kay gusto sa Dios nga unsaon nato makabalota, unsaon nato pagkinabuhi nga himsog. The Bible says everything we eat, Ang Biblia nagsulti nga sa tanang butang nga atong ginahimo kaon, everything we drink, ang tanan nga atong ginainom, everything we do tanang butang nga atong ginahimo, ought to give glory to God. kini kinahanglan magdalag himaya sa atong Dios. Amen. Amen. I said amen. Amen. Now I want to close. Karon ako nang takupan. And I want to close by asking you this question. Og ako ning tapuson kini nga gabi uban ining usa ka pangutana. How many believe that God's plan is the best plan? Pila man kanato mutuo nga ang plano sa Dios mo'y pinakanindot nga kinabuhi. If you believe that God's plan is the best plan, say amen. Kung imo nakita nga ang plano sa Dios mo'y pinakanindot sa atong kinabuhi, moingon tag amen. Say it again. Amen. Now here's my last question. Nay katapusan nga pangutana. How many plan to live by God's plan? How many intend to follow God's plan? Pila man kabuok mga kaigsuonan ang paagi sa pagsunod gayod sa plano sa Ginoo. If you plan to eat like God says you should eat, Kung ikaw nagplano nga ang plano sa Ginoo kung unsa ang imong kaunon nga maayo, say amen. moingon ka og amen. Say it again. Amen. Now, if it is your intention Kana kung imo nang pagpili gyud to follow God's plan, nga ato yung sundon ang plano sa Dios. I want you to come forward because we're going to pray for you. Gusto na ko nga moanhi mo diri sa tubangan kay magampo ako para kaninyo. For some, Alang sa uban, it means giving up alcohol. kita gayod sa uban mobiya na kita sa pag-inom og bino. For some, it means giving up smoking. Sa uban kini gayod mga igsoon mobiya na ta sa For pagsigarilyo. some, it means giving up unclean meats. Alang sa uban mo biya na ta sa pagkaon sa mga mahugaw nga. But if you plan to live like God calls us to live, Kung ikaw gayod magasunod sa plano sa Ginoo nga kini gayod mao'y atong kinabuhian and eat what God asks us to eat, og mukaon ta sa gisulti sa Dios nga atong pagakanon, I want you to come forward because we're going to pray for you. gusto ko nga mo anhi kita sa tubangan kay maghimo. Come all the way to the front.